yung kanyang layunin. Pero hindi na naniwala ang Parao. Ano yung nagpakumpinsi sa Parao? All the firstborn of Egyptian. Amen? Ano mangyari sa mga panganay na anak? Yun, pati ikaw, mabigat na ito. Kasama ko yung panganay ng Parao. Lahat ng panganay. Amen po ba? So dahil doon, pinakita ng Niyaw, inumin na yun siya. Pero nung una, nagsusumama na si ng Moses. Kung ano nang himala, tungkod niya, naging ahas, namakan, naging tungkod ulit. Naging dugo yung tubig. Walang dating sa Parao. Amen? Pero, gusto na nilang pahayagan silang umalis sa palayaan na. Until such time, bigay na ng ultimatum ng Diyos, bumigay na si Parao. Amen? Hawak ng Diyos yung puso ng Parao. Kung silang inilit ko na o hindi pa. Amen po ba? Wala kong mahirap na nawain doon. Amen? Sa Romans chapter 9 verse 17, for the Scripture says to Parao, for this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Ito yung ating pinapaliwanag. Who is? Do you know Nebuchadnezzar? The hari ng Nebuchadnezzar? Ito po yung hari ng ano? Nabaliw. Ano po? Nabuhay sa wilderness. Humaba ang kuko. Kumain ng damo. Sa kanyang kasakiman. Naging kasama na ng mga hayop. Pero ano po ba itong kwento rin ng Nebuchadnezzar of Babylon? A pagan king, humbled and used by whom? Used by God. Even that Nebuchadnezzar, kanina si Parao, ito si haring pagano, hindi po siya mananampalataya, ay ginamit din lang ng Diyos bilang mga pinuno datay. Amen po ba? So ano po mangyayari dyan? Ano po natin mababasa sa Jeremiah 27 verse 6, and now I have given you all these lands into your hands, into the hands of Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Tinawag ni Yahweh, the king of Babylon, I give you all these lands. Binigyan kita ng malaking lupain. Pinasama ko sa iyo ang ibang mga kaharian. And yet, God still said to Nebuchadnezzar, my servant. You see? But king po yun.